Yo! What's up mga kaibigan? Welcome back to Hoops Horizon, ang tambayan ng mga tunay na basketball fans na gutom sa real talk, intense analysis, at kwentuhang parang nasa courtside lang tayo. Ngayon, sobrang daming nangyari sa NBA at kailangan nating himayin isa-isa dahil may drama, may statement game, may team na biglang nag-iinit, at may superstar na kahit nasiko, nakangiti pa rin sa dulo. Simulan natin sa Battle of LA. Hindi lang basta regular season game ito. Iba talaga ang init kapag naghaharap ang Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Ramdam mo agad sa opening tip na may tensyon. For the first time in a long time, buo ang lineup ng Lakers. Kompleto, locked in, at parang may gustong patunayan. Pero kalagitnaan ng laro, biglang may moment na nagpahinto sa lahat. Si LeBron James nasiko ng player ng Clippers sa isang play. Hindi ito yung simpleng tapik lang, ramdam mo yung impact. Napahinto siya sandali, hawak ang mukha, at lahat napaisip, ito na ba? May injury na naman? Alam naman natin, bawat galaw ni LeBron ngayon, bawat tama sa katawan niya, may kaba na dala, lalo na't papalapit ang playoffs. Pero alam niyo kung ano ang mas nakaka-impress? Bumalik siya sa laro. Hindi para maghabol ng puntos, hindi para mag-hero ball. Bumalik siya para mag-isip, mag-control, at mag-orchestrate. That's greatness. Kapag alam mong hindi ka 100% pero kaya mong mag-adjust para manalo ang team mo. Imbes na scoring mode, naging playmaking general siya. 11 assists, tahimik pero deadly. Yung tipong hindi siya headline sa stats column ng points, pero siya ang puso ng takbo ng laro. At dito pumasok ang dalawang bida ng gabi, si Luka Doncic at si Austin Reeves. Si Luka, grabe! 38 points, 6 rebounds, 11 assists. Kontrolado ang tempo, confident sa bawat step back at hindi natitinag sa pressure. Parang sinabi niya sa LA crowd, relax, ako na bahala. Samantalang si Reeves, 29 points. Yung energy niya contagious. Kada tres, kada drive, ramdam mong lumalaki ang kumpiyansa ng Lakers. Sa dulo, nakuha ng Lakers ang panalo, 125-122. At ang pinaka-iconic, nakangiti si LeBron. Hindi dahil siya ang top scorer, kundi dahil nakita niya ang future. Nakita niya na kahit hindi siya mag-40 points, kaya manalo ng team. That's a scary sight para sa buong West. Habang umiinit ang LA, may isang team naman sa West na literal na nanlalamon, ang Denver Nuggets. Tinambakan nila ang Portland Trail Blazers 157-103. 55-point lead, parang practice scrimmage. Si Nikola Jokic tahimik lang pero efficient. 32 points, 9 rebounds, 7 assists, 4 steals in less than 30 minutes. Hindi siya nagmamadali, hindi siya flashy, pero bawat galaw, surgical. Si Jamal Murray, 25 points, balanced attack. Ang pinakadelikado sa Nuggets, hindi lang isa ang pwedeng sumabog. Kahit bench nila, kayang magdagdag ng 15 to 20 points anytime. Kung may team na consistent contender vibe, sila yon. Hindi sila maingay, pero kapag dumating ang playoffs, bigla mo na lang marirealize sila pala ang pinakamahirap kalabanin. Ngayon, lipat tayo sa East kung saan may team na tahimik pero biglang naging mainit, ang Cleveland Cavaliers. Sa kanilang huling 13 games, isa lang ang talo, 7 straight wins, at mula nung dumating si James Harden, parang may nag-click. Tinalo nila ang Charlotte Hornets 118-113. Si Donovan Mitchell 32 points, clutch buckets. Si Jarrett Allen 26 points at 14 rebounds, halimaw sa loob. At si Harden 18 points, 8 assists. Hindi na siya yung Houston version na puro ISO, mas mature, mas calculated, playmaker first. Ang Cavaliers ngayon, hindi na sila underdog story. Isa na silang legit threat.
Kapag may guard ka na kayang sumabog at may big man na dominant sa paint plus veteran IQ, delikado yan. Samantalang sa West, nagkaroon ng statement game si Anthony Edwards laban sa Minnesota Timberwolves kontra Dallas Mavericks, 40 points. After may nagsabing ibang player ang best American player, parang personal ang dating. Sumagot siya hindi sa interview, kundi sa scoreboard. Kasama niya si Rudy Gobert na may 22 points at 17 rebounds, paint dominance. At mula sa bench, si Naz Reid, solid contribution. Yan ang Timberwolves, may star power, may defense, at may depth. Sa OKC naman, ang rookie na Jared McCain ang nagpakitang gilas para sa Oklahoma City Thunder laban sa Brooklyn Nets. 21 points, confidence beyond his years. Si Chet Holmgren steady at si Isaiah Hartenstein nagbigay ng physicality. Ang OKC, kahit bata, hindi natatakot sa moment. At bago natin tapusin, pag-usapan natin ang Miami Heat na tinambakan ang Atlanta Hawks 128-97. Balanced scoring. Si Tyler Hero explosive off the bench. Si Bam Adebayo all-around presence. At kapag ganito ka-balanced ang Miami Heat, alam mong playoff mode na ang mentality nila. Mga kaibigan, habang papalapit ang postseason, mas nagiging malinaw ang picture, pero mas nagiging unpredictable din. May mga veteranong marunong mag-adjust, may mga batang gutom sa spotlight, may mga team na tahimik pero lethal, at may mga superstar na kahit masaktan, nakangiti pa rin dahil alam nilang kontrolado ang narrative. Ito ang dahilan kung bakit mahal natin ang NBA. Hindi lang stats, hindi lang highlights, kundi ang kwento sa likod ng bawat laro. Kung nag-enjoy kayo sa deep dive natin ngayon, make sure to subscribe sa Hoops Horizon, i-like ang video at i-comment ninyo kung sino ang pinakadelikadong team papasok ng playoffs. Lakers ba? Nuggets? Cavaliers? O may dark horse pa tayong hindi napapansin? Dito lang tayo sa Hoops Horizon, kung saan ang bawat laro may kwento at bawat kwento may horizon.